balik sa drawing board. Ganyan sinimulan ni two-time World Gymnastics Champion Carlos Yulo ang kanyang kampanya para makuha ang pangalawa niyang Olympic berth noong nakaraang taon. Kasunod ito ng paghihiwalay nila ng landas ng kanyang dating Japanese coach na si Munehiro Kugimiya. Para mapunuan ito, gumawa ng paraan ang Gymnastics Association of the Philippines o GAP para makapag-train siya sa ibang bansa kasama ang ilang elite gymnasts. Nag-start po kami noong January. Nag-training camp po kami sa Korea and sa Great Britain po. Kumuha po kami mga informations and new techniques po kung paano sila mag-training before competition or paano sila mag-compete po. And then in-adjust po namin yung ginagawa ko before. So yung ngayon po, as in wala na akong ginagawa na dati kong ginagawa. Aminado ang 24 anyos na golden boy ng Philippine Gymnastics na nahirapan siya sa pagpapalit ng coach lalo na noong sumabak siya sa World Artistic Gymnastics Championship sa Antwerp, Belgium noong September 2023. Sa qualifications ng torneo, pumalya ang dalawang dismount ni Kaloy. Una sa steel rings at pangalawa sa vault. Ang aparatos kung saan siya hinirang na world champion noong 2021 sa Kitakyushu, Japan. Ang ilang fans sa social media, hindi na iwasang isipin na baka ang pagtatapos ng 7 taong samahan ni Kaloy at Coach Mune ang naging dahilan ng hindi magandang performance niya sa Antwerp. Bagamat hindi nakapag-uwi ng medalya, nagawa pa rin ni Kaloy na makapasok sa Paris Olympics nang makuha niya ang 3rd place sa qualifications ng floor event. Kung ano po yung lumabas na yun po talaga. And learnings po yun para sa akin. Na mas galing ako po and mas taas po yung intensity ng performance ko sa next competition. That time, akala ko hindi po talaga ako pasok sa Olympics kasi hindi ko din po alam yung rules. Akala ko kung ano yung existing rules before sa Tokyo. Ganun pa rin po yung sa Paris po. Nag-breakdown din po ako dun that time. And naisip ko na baka mag-World Cup Series po ako kasi another qualification tsaka Asian Games po. Asian Championships ko. Pero nung binanggit na po ng mga judges, kinongratulate po nila ako. Clueless pa rin po ako that time kasi hindi po ako talaga makapaniwala na nakapasok po ako sa floor and hindi lang po talaga sa floor yung pasok ako sa parallel bars din po pala pasok ako. Ginawa na lang sa floor kasi ako yung pasok sa finals. Pero nauna po yung parallel bars. Pero hindi po ako pasok sa finals. Yung floor yung binigay sa akin. Sa ngayon, si Pinoy tactician Aldrin Castañeda na ang tumatayong coach ni Kaloy. At ang target nila? Ang maging pulido ang routine ng two-time world champion sa lahat ng events sa artistic gymnastics ng Summer Games. Doon pa din naman ako sa tatlo ko pong parang malakas na event po, which is floor, vault, and keyboards. Routine ko rin po yung tatlo ko pong aparatos na ginawa sa tuwa. So, ang magiging challenging lang po siya kasi 6 na po siya. Imbis na 3 lang yung pagpo-proposan. Pero leading to Olympics po kasi ay hindi gusto kong gawin mo. Para kay Kaloy, malaking motibasyon din sa Philippine gymnastics community na hindi na lang siya ang kakatawan sa bansa sa Olympics. Makakasama rin niya sina Filipino-American gymnasts Emma Malabuyo, Alea Finnegan at Levi Ruivivar sa pagsubok na masungkit ang kauna-unahang Olympic medal ng Pilipinas sa gymnastics. Sobrang saya po. Manibagong motivation na naman po yan para sa akin din na kaya rin pala talaga natin na mag-excel sa gymnastics po. And syempre, malaking bagay po yun sa gymnastics community ng Pilipinas para mas makilala po siya dito sa atin. Titiyakin naman ni Kaloy na babawi siya sa Paris para mahigitan ng output niya noong Tokyo 2020 Olympics. Gusto ko talaga makakuha ng gold medal po. Tokyo Olympics po, hindi po ako talaga nakapag-produce po ng magandang performance po din. Pero this time po, gusto ko ma-execute yung
Gusto kong aparatos, especially sa tatlong aparatos. And syempre, all-around din po. Di bali na mag-short ako sa all-around, pero gusto kong makabawi sa tatlong events. Para sa iba pang Paris 2024 Olympics update, mag-subscribe at i-follow lang ang social media pages ng News 5. Ako si Juno Buena, News 5 Digital.